Sabi dito, pleasant talk. First Lady Lisa Marcos kapiling si Chinese Ambassador Kwan sa Lang Lang concert. Ba? Ano meron? To the Philippines, Jing Kwan sa isang live concert noong January 30. Sa social media post ng Chinese Embassy, may caption ng litrato ng dalawa na pleasant talk with First Lady. Ibinahagi naman ng unang ginang ang kanilang litrato sa isang live concert ng Chinese pianist na si Lang Lang. Ito ang first appearance ng ambassador mula ng tutulan mismo ni PBBM na ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy. Kasunod yan ng palitan ng salita ng embahada at mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng usaping Philippine sovereignty. No! No ang sagot ng Pangulo. Hindi, pero masaya kasi okay din yan, no? Kasi no, I do believe that the administration really need to work it out, no, para at least mawala yung tension, 'di ba? Kasi ako kagaya na sinabi ko sa inyo, no, I do believe that nakipagpalitan na tayo ng salita and I think umabot naman na sa taas. Kung ano man yung intention natin, no, doon sa pakikipagpalitan or kung sa ginawa ni Commodore J, syempre, no, yun yung opinion ng karamihan na pinagtatanggol lang ni Commodore J. So, now that it has reached, no, beyond dun sa ano natin, threshold, siguro, hindi ko, no, so para hindi umabot sa mas malalim pa, I think the Malacanang really need to meddle with it, no, para at least makagawa ng step na mas mapaganda yung relasyon kaysa matuluyan na mas maging magulo pa. No. Yun ang kailangan patapusin pagtungkol sa ganyang issue. So, sabi ng Pangulo, no. So he is strongly opposed to those moves? Basta sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ng persona non grata ang isang ambassador, no. No, yo, palakpakan. 8 luxury vehicle ng mga Diskaya ang Sama pa rin. Oh. ipasusubasta ng Bureau of Customs ngayong Pebrero. Ayon sa POC, gagawin ng auction. Oh, yun oh, ayun na, in-auction na, oh. Hindi, syempre, di ba? Okay din yan. So, ipapa-auction yung 10 luxury cars. Kabilang ang 8 mula sa mga Diskaya, ipapasubasta sa February 1. So, of course, yung pondo ulit dyan, may babalik sa kaban ng bayan yan. Di ba? Kung 10 luxury cars yan, let's say 8 million ang isa o 5 million na lang. So 50 million mo, di ba? Di panalo tayo dyan. Di ba? Oh. 11, Miyerkules. Bukas daw para sa mga interesado ang public viewing ng mga sasakyan sa February Grabe, oh. Brabus na Mercedes, oh. Gusto ko niyan. 5 at 6. Bukod sa Hoy! Ano ba yan? Luxury car ba yan si Kuya? sasakyan ng mga Diskaya, may 2 sports car din na ipasusubasta. Noong Nobyembre at Disyembre, ipasusubasta na Aston Martin. Siguro yung isa. rin ang Bureau of Customs sa iba pang mamahaling sasakyan ng mga Diskaya. Hindi nga lang lahat ay naibenta. Oh, panalo tayo dyan, ha? Panalo tayo dyan. Palakpakan! Oh, let's say ano na lang. Oh, 10 yun. Siyempre, yung iba ron, mga tigpa 5 million. Meron doon mga nagkakahalaga ng mga 10 million, lalo na yung Brabos. Siguro kung nasa 400,000 dirhams, papatak ng 7 million or 10. Hindi ko alam kung gaano dyan, ha. Dito sa mga siguro mga 8 to 10 million yun, eh. Diba? Isipin na naman ng mga DDS, ibubulsa, wala tayong pakialam sa kanila. Oh, yaon natin sila, bahala sila mag-isip ng katangahan nila. Oh, panalo tayo doon, 'di ba? 10 million 'yun eh. Ma'am Rayon and Nicose Shoutout. Oh, meeting with Samsung Electro Mechanics. Sa Samsung nag-work ako doon siguro. Nag-freelance ako last siguro mga 2022. Ayaw ng tatay nila yan. Pasagasa niya na Anong meeting with Samsung? Ayan, no? No, sana
Laging ano no, yung paghihirap ng ano ng I mean trabaho naman talaga ni PBBM 'yan. Pero sana no yung mapalitan ng appreciation man lang na para at least hindi na kayo mag-rally-rally dyan, no? Kasi nasasayang talaga yung pagod ng ating administrasyon, no? Sa pakikipag-usap, pakikipag-meeting, pakikipag-deal, no? Sa mga investors, foreign investors. Eh, kung kagaya kayo ni Mike Defensor na nangwawalang ya, di ba? Na para lang pasakitan yung administrasyon para masugatan kahit yung bansa na yung magsasuffer, di ba? Eh okay lang guluhin niya ay Asian. Yung meeting for ASEAN. Oh, nakabawi na ng taba si PBBM mo. Kailan ba to? Walong luxury vehicle ng mga diskaya Asan na yung ano isusubasta ng natin? Bureau of Customs ngayong Pebrero. Ayon sa BOC, gagawin ng auction sa Spotted sina First Lady Liza Araneta Marcos at Chinese Ambassador to the Wait lang. Kasi bumalik dun sa playlist natin dapat yan eh. Ulit ah. Uisit, matagal na pala yun. Nagulat ako eh. Sabi ko, bakit parang ang taba ni BBM dito? 3 months ago pa pala yun. Sorry naman. Hindi, yan mahirap talaga pag live eh, no? Kasi nagkakamali tayo. Si Abante ba nag-walk out? Bakit nag-walk out si Congressman Abante? spotted sina Wait lang. Also joining us this afternoon, Manila 6 District Congressman Benny Abante. Sir, magandang hapon and welcome back to... Asan yung ano natin? Hindi pala, 2 days ago lang pala, sorry. To. PCO press briefing, good news ba yan? Republic of Korea. Umaasa ang tour operators at travel agencies na makakabangon ang sektor ng turismo ngayong taon. At para matupad yan, iba't ibang programa rin ang kanilang... Ito naman, ano, ayan daw, yung travel fair ikakasa ngayong buwan ng Pebrero. Hindi ko rin alam kung ano tong travel fair na to. Report ni Paulo Barcelona. Tingnan natin ha. Sabi ng mga DDS, hindi daw kanina yung pagkikita ni PBBM sa Japanese CEO ng Mitsubishi. Ano sa palagay nyo? 2024 pa daw yun. Totoo ba? Mapalakas palalo ang tourism numbers sa pamamagitan ng pagtap sa Indian market. Sa ngayon kasi, nasa 11th place ang India pagdating sa tourist arrivals, bagay na nais ding i-take advantage ng ilang tour operators. Ayon kay Philippine Tour Operators Association of PhilToa Auditor Arjun Shroff, malaking merkado ang mabubusan sa sandaling magdagdag ng flights mula New Delhi at Bangalore sa India dahil sa iba't ibang klase ng bisita na maaring dumagsa sa Pilipinas mula sa India. We have a very varied mix of travelers. Number 1 is families. Number 2 is honeymooners. And then number 3, we have group of friends who want to travel together. Golfing, surfing, all the water sports that the Philippines has to offer are really at par with other international destinations. Totoo ba? Meron bang may sinasabi bang meeting a while ago? Ma'am Maricar Becker, shoutout naman sa iyo dyan. Wait nga, asan yung ano natin? PBBM? Kung sinabi ng Malacanang para namang tanganan, ba't man naman magsisinungaling? Ito ba yung sinasabi?
sabi dito, PBBM advanced collaboration with Japanese Mitsubishi Corporation on Energy Infrastructure Digital Service by PCO February 2, 2026. So it was, I think it was yesterday, no? So, President Marcos welcomed the national... Tingnan natin. Wala ba ibang pictures? President Marcos welcomed Nakanishi and other MC executives during a courtesy call in Malacanang Palace. I met with Mr. Katsuya Nakamichi, President and CEO of Mitsubishi Corporation, to advance investment that will create more jobs, help complete faster and more reliable subway and railway system, and expand clean wind energy in the provinces. The Philippines said in a statement, these efforts will also strengthen the digital services that make everyday transactions easier for Filipinos as we continue building a bagong Pilipinas, the President added. Presidential Commission Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro said the meeting also tackled collaboration to improve digital services that will facilitate the daily transactions of Filipinos. Sa nasabing meeting, muling nagpaabot ng kumpiyansa ang Mitsubishi sa masigasig na ekonomiya at patuloy na pag-invest sa bansa. Ayan nasabi. So, hindi ko nagdududa ba sila? Kung PCO yung nagsabi niyan, mas maniniwala ako sa PCO kaysa sa sinabi ng Mitsubishi PBBM advances. Hindi natin alam. Hindi ko alam ha. Wala ba silang pictures sa PCO? Ma'am Dolly Babes Castro, shout out. Boss Rolando, watching from Abu Dhabi, 10:50 PM, Agbiag, PBBM. Ba't yung batas natin lagi ko na nakikita sa Facebook? Ano na nga? Excuse me. PCO. Presidential Commission's Office. Tingnan natin kung may other pictures. Posible. Ayun sabi, 10 hours. Ano dahilan para hindi magsinungaling? Si PBBM mo, medyo current to, payat. Medyo mapayat si PBBM dito eh. So, naniniwala naman ako na nakipag-meeting. Tapos ano pa to? A day ago, pinangunahan ni Ferdinand Marcos Jr. ang National Museum. Ito rin yan yat. Malacanang Operation ASEAN 26 tapos na yata yan. Tapos, ito, tingnan ang Pangulong Marcos at CEO ng Mitsubishi upang talakayin ang ito yan. Bago to. At yung bagong bili lang tong salamin ni Recto eh. Oo nga, totoo, bagong bili. Yung salamin ni Ralph Recto. Asa na? Ano ko Etong salamin ni Ralph Recto, bago lang to. Ayan o. Kasi kanina nakita ko kay Attorney Aboy suot ni Ralph yan. Iba yung salamin niya nung last time. Kahit pansinin nyo. Pero ngayon, puntahan natin yung si
Attorney Aboy. Attorney Aboy. YouTube. Facebook. May bagong posisyon si Attorney Aboy eh. Kaya lang, ano ba yung kasing nilagay? Pangulong Marcos inutos ng byway sa lahat ng ahensya. Saan naman pinost yan? Meron daw peking ano. Sino na nga? Saan tuloy ako napupa? Attorney Aboy. Oh, yan oh. Ayan yung salamin ni Attorney ni Ralph Recto. Ayan oh. Oh, bago. 'Di ba? So kanina lang 'yan ha. Ito kanina lang 'to naganap. Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So si Attorney Aboy ay opisyal nang nanumpa si Undersecretary Aboy Paraiso bilang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Oh, so sureball na tayo ha. Na ito, kanina lang to. Tingnan natin payat pa si medyo payat si PBBM dito eh. 'Di ba? Oh. So, sana nasagot ko yung tanong ni ano ha. Sino ba nagtanong nun? Yung di naniniwala yung DDS. Mismong si Attorney Claire kanina sa PCO briefing. Kasi kayo naniniwala doon. Oh. So, alam na ha. Oh, pwede naman kasing suriin eh. So, same lang yan. So, on same day, yan yung gamit ni Executive Secretary. Oh. CES. Ralph Recto. So, okay na tayo dyan. Punta na tayo dun sa mga ano natin. Sa tatalakay natin. Ano, gising pa ba kayo? Boy pa. So, okay yun ha.